Patulog na po kami no'n, then yung asawa ko po kasi hiwalay po kaming higaan niyan, eh. So ako po do'n sa kwarto, then po siya do'n sa may parang sopa, do'n po siya natutulog. Tapos po no'n, yun nga, may mga pulis na po na dumating po sa'min. Ilan pong pulis? Bale 3 po silang pulis. Ano po nangyari pagdating nila? Yun na nga po, tinawag po siyang JB. Naka-uniforme ho ba yung mga pulis? Opo, Kilala niyo po yung mga pulis? opo. Kilala niyo sa pangalan? Hindi ko po sila kilala sa pangalan, pero kilala ko po sila sa pagmumukha, Okay. punta. So ano po nangyari? Ayun na nga po, inilawan po kasi yung asawa ko noon, eh. So nakahiga po siya. Then tinawag po siya sa pangalan JB. Yun po ba ang pangalan niya? Hindi po. Ano po ang pangalan niya? JP po ang pangalan po niya. So yung tinawag po siya noon, kasi ano po siya, babagong tulog po siya. So mababaw pa lang po yung tulog doon. So pag tinawag mo po, isang tao, so magigising po siya. Then patingin po siya. Sabi umupo daw po siya. Tapos nung ngayon po, direct na salita po sa amin, nasan daw po yung drugs. Drugs po kasi yung inaano agad nila, eh. Kasi namukaan na po nila asawa ko, eh. So bakit ho sa palagay niyo naghahanap ng drugs Kasi may, ang mga pulis? kung may ano na po yung ano ko yung asawa ko, eh. Kilala na po nila, nahulihan na po siya dati. Ilang beses? Una po, Cara Cruz. Sa pangalawa po, drugs talaga. Aminado po ko, drugs po So yung pangalawa. ibig mong sabihin na kasuhan na dati ang inyong asawa? Totally po, hindi po siya kaso. So ano po yung sinasabi niyo? Cara Cruz saka drugs? Yun po yung sinabi po na sa akin, may areglo. Areglo po yun. Yung sa Cara Cruz po, 6 po sila. 6 po silang tao. Ano po ibig sabihin niyo ng areglo? So Cara Cruz, ibig mong sabihin nahuli sila dahil Opo. naglalaro ng Cara Cruz. Opo. Sugal. Opo. So ano ho ang nangyari? Yung sinabi niyong areglo, ano pong ibig sabihin nun? Ano po, bayaran na lang daw po sila, parang walang kaso. Kasi Binayaran ho ba? Opo, binayaran ko po. Sino nagbayad? Ako po mismo. Sa mga pulis? Opo, Magkano? 20 po. Madam Chair, may I interject? I would just like to clarify, yung bang areglo sa Cara Cruz o sa drugs? Una po drugs. Ay, Cara Cara Cruz Cruz. muna. Cara Cruz po. Yung pangalawa, Drugs po. areglo rin? Opo. Thank you. Okay. So sa una, nahuli siya, naglalaro ng sugal, Cara Apo. Cruz. Sabi mo, inalegro nyo. Opo, Magkano yung pag-areglo? 20 po. 20, 20,000 po. 20,000. Opo. Ilang mga pulis ito? 3 din po sila. Sigurado ka, 20,000? Opo. Kayo po ang nagbigay? Opo. Yung, kailan po ito? Hindi pa po si President Duterte po ito. Si Noynoy pa po yung president po natin nito. Nung Cara Madam Chair, Cruz? Madam Chair, Yes. clarify ko lang. Yung bang kasong Cara Cruz at saka yung isa yung drugs, isang hulihan lang yon. Ano po, hiwalay po yun eh. Pero So, isang nauna, araw lang yon. hindi po. magkaiba. Buwan po. Buwan po yung lumipas po Buwan. nun. Opo. Pero sa Cara Cruz, ang areglo nyo, 20,000. Opo. Okay. So yun, noon yun. Ano, Apo. naalala mo kung kailan yung sa Cara Cruz? Mga, siguro, hindi ko ano po, basta mga July or May po ata, mga ganun po eh. Last year? 2015? Opo, last year lang po yun eh. Last year lang po. Okay, kailan naman po yung paghuli sa kanya tungkol sa droga? Ito naman po yung sa drugs naman po, si Noynoy pa po yung president po rin natin noon. Ano naman po yun, totally hindi pa po siya talaga, kumbaga, parang baguhan pa lang po siya talaga noon. Baguhan ng? Opo, baguhan pa lang po siya sa pagbebenta. Okay. Aminado naman po ko, nagbebenta So, po siya. aminado ka na nagbebenta ng droga. Apo. Anong klaseng droga? Shabu. Shabu. Apo. Yung inyong asawa. Apo. Kailan ho siya na nagbebenta? Totally po, nalaman ko po siya, May. May po yun So, Anong siguro year? mga 2015 po. Tapos, nung nahuli po siya, mga June po yun, mga ganon. Nahuli. So, sabi mo, inareglo rin. Apo. Sino po naghuli sa kanya? Yun pa rin po yung mga pulis. Kilala mo yung mga pulis na yon? Apo. Kilala ko po sila. Okay, mapapangalanan mo sila pero hindi ko po kayo muna hindi pwede hong hindi niyo na munang pangalanan yung mga pulis na yan na sinabi niyong nanghuli sa asawa niyo na dahil sa droga Apo. na nakipag-areglo, humingi ng are. Magkano naman po ang naibigay diyan sa
areglo na yan na sinasabi mo hinggil sa droga? Bali, ano po yun? 10. 10,000 po. Okay, so mas mataas po yung Cara Cruz, Opo. yung previous instance ng Apo. Cara Cruz at kaysa sa droga. Opo. Sigurado po kayo? Opo. Hindi po nagiging baliktad ang kwento nyo. Hindi po. Pero sigurado kayo, under oath po kayo, di ho ba? Apo, Alam nyo apo. ang ibig sabihin ng under oath Apo. na nagbigay kayo bilang areglo 20,000 sa Apo. Cara Cruz and then on a later incident, 10,000 para sa droga. Opo. Okay, so may record hinggil sa droga yung asawa nyo. Wala po siyang record doon. Kasi, kumbaga, ang iba po yung pinalabas po eh. Dinala ho ba siya sa presinto ng Apo. nahulihan? Nung Apo. nahulihan ng Cara Cruz nung una at nahulihan ng droga nung pangalawa? Opo, dinala po siya sa presinto po nun. Paano nyo po alam? Nandun po ako nun. Sinundan ko na po siya nun eh. So kasama ka. Opo. So ikaw mismo ang nag-areglo sa kanila. Pulis po yung nagsalita po sa akin na areglo po. Sila Yung po pulis. mismo nag-alok sa akin ng areglo. Yun po. ho bang grupo ng mga pulis na humuli sa asawa nyo sa Cara Cruz at yung grupo ng mga pulis na humuli sa asawa nyo sa droga, the same group? Opo. Sila din po. Ilan po sila? 3 po. 3. Okay. So ang sinasabi nyo ngayon, talagang may record ang asawa nyo, hindi officially, Opo. dahil inareglo. Opo. Pero may record na siya ay nagbebenta ng droga. At Apo. aminado nyo po yan Opo, aminabi naman po ako. bilang byuda. Opo. Okay, so ano pong nangyari noong July 6? Yun na nga po, naghanap na po sila ng drugs noon sa amin. Kasi sa bahay po namin noon, open eh. Open, 2 gate po yun. May isang gate po sa amin doon na malaki at may isang maliit po. Tapos bukas po yung kwarto namin. So open po yun. Kasi wala na po eh. Kumbaga, naghahanda na po kami para isuko ko siya kinabukasan. So hinahanda nyo na actually, nung gabi na yon, July 6, Apo. na isuko siya Apo, apo. kinabukasan. Apo. Bakit nyo isusuko? Kasi nga po, natatakot nga po ako na, yun nga po, mamatay siya. Bakit mo naisip yun na papatayin siya? July 6 ito, Hulyo 6. Kasi So may po- mga naririnig na ho ba kayo noon at that point na may mga pinapatay? Opo, natatakot po ako. So kinabukasan dapat nyo isusuko. Opo. Kanino nyo isusuko dapat? Sa City Hall po. Okay. So, anong nangyari pa rin nung gabi na yon? Nung Yun nga dumating po. yung 3, police. Naghalungkay na po sila. Naghanap na po sila ng drugs. May nahanap po ba silang drugs? Wala po. Tapos, Paano po sila naghanap? dire-diretso lang po sila sa bahay. Then ako po noon, nung nakita ko po yung isang pulis, tumalon po ako. Tumalon po ako dun sa higaan po namin. Napagkatalon ko po, yung isang pulis po, bumaling po sa akin. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo, bukbukin yung muka. Yun po yun. So, isa sa mga 3 pulis, bukbukin yung mukha. Apo, yun po yung Kilala niyo po ang- tinandaan ko po kasi yung mukha niya eh. Hindi na po ako nagtanda po sa name niya. Ano bang ibig sabihin ng bukbukin? May pimples, parang ganun po. May mga Apo. bulutong. Hindi smooth. Okay. Madam Chair. Eto ho bang? Madam Chair. Yes. Meron po bang pinakita sa inyong search warrant yung mga pulis nang pumasok sa inyong bahay? Wala po. Ni barangay nga po, wala eh. Ni So, wala rin 3 po lang kami. sila. Apo. 3 lang sila mga pulis. Ito ho bang 3 pulis na to? Ito rin ho ba yung mga 3 pulis na nanghuli sa asawa nyo nung Cara Cruz saka yung previous incident of drugs? Apo, isa lang naman po. Sila ring Sila rin 3? po. Apo. Alam mo pangalan nila? Apo, nandun na po sa affidavit po yung ano, mga Nasa pangalan po. affidavit Apo. nyo na. Okay. So, naghalungkat sila ng drugs, wala silang nakuhang drugs, Apo. dahil wala naman talaga. Yun ho ba Apo. ibig sabihin nyo? By the way, nung gabi na yon, nandun ho ba yung anak nyo? Apo, nandun po. Ilang taon nga ho ba yung anak nyo? Magti-3 po yun, so 2 years old. Kasi July po yun eh. So- Bali, 2 years old po siya. At that time, 2 years old. 3 Yes. years old na ho ba siya ngayon? Opo. Kailan Kaka siya 3 years old po nag-birthday? lang niya ng 11. July 11, Hindi po, August. August 11. Opo. Okay. So, nandun yung anak nyo. Opo. Nakita niya ho ba tong mga pangyayari na to? Na Umiyak. nandyan ang mga pulis? Umiyak po kasi yung bata. So, ang ginawa ko po, kasi natakot din siya sa biglang pagpasok ng mga pulis, kinarga ko po yung bata.
Ano Nung pag- nangyari Nung pagkatapos nun? pagkarga ko po ng bata, akala ng isang pulis, may tinatago po ko doon sa bata, sa pet ng bata. So, ang ginawa po niya, hinubaran po niya ng panty ang anak ko. Tapos, binilatlat niya yung pet ng bata. Ano bang ibig sabihin ng binulatlat? Tinignan po So, niya yung pet ng karga-karga bata. mo yung 2-year-old daughter nyo at the Opo. time. Opo, Tapos sinabi nyo, naghahanap ng droga. opo. So, kinapkapan? Parang ganyan po. Kayo Hawak ho, na po siya. kinapkapan kayo. Munti ka na po. Okay. Mantika Yung na po. 2-year-old daughter nyo, Yun nga po, yung hinubad niya yung panty ng bata, yung pisngi ng pet ng bata, ginanon po niya. dahil Dahil nandun daw po yung drugs. kilala mo mismo yung pulis na yan na ginawa yon. Opo, Meron ho bang nakitang drugs? wala po. So, ano nangyari after that? Tapos po, yun nga po, tapos po yung sa anak ko, kasi nanginginig na po siya sa takot eh. Yung isang pulis po, nasa sa asawa ko po yun. Yung medyo chubby po siya eh. Nandun siya sa asawa ko. Yung isang pulis po, nandun sa may pintuan po namin. So, yung isang pulis po, yun po yung po yung naghahalungkay. Yung bukbukin nga po yung mukha, yun po yung naghahalungkay sa amin. Tapos po, habang yung isang pulis po, inaano po niya na, pinagpipilitan po talaga niya, nasaan daw yung drugs, labas na nga daw po namin. Sabi ko, wala naman po kuyan drugs, kasi wala po eh. Kahit ano pong gawin nila, wala talaga po. So, at that point, ano pong ginagawa ng asawa nyo? Nakaupo lang po siya. Pero nagsaseta po siya, wala po sir, wala po talaga sir. Umaganong, sir, sabi ko susuko na po yan. Sabi ko, nga wala po talaga. Kasi wala po talaga eh. So, ano nangyari? Ay na nga po, hanggang sa sinusuntok na po ng isang pulis yung asawa ko sa tagiliran, nakitang-kita pa rin po namin mag-iina. Ano nangyari after that? Na sinasabi po ng asawa ko na, wag po sir, wala naman po talaga, masakit po sir. Nagreklamo siya kasi masakit na po yung panununtok sa kanya eh. Then yung isang pulis po, na nagsalita po sa akin, sa amin ng asawa ko na, gusto mo tumba ka namin dito? Sabi ko, wag naman po sir. Sabi ko, ano, hindi mo pa ilalabas? Nasaan na nga? Tutumba ka talaga lang, babaril nga po daw niya sa bahay, ganyan. Sabi ko, wag naman po sir, wag naman po dito sa harap namin ng anak ko. Sabi ko po ng ganon. Kasi takot na rin po eh. Na nagsalita siya ng ganun, itutumba niya ang asawa ko sa bahay eh. Tapos ang ginawa ko po, nagsalita po ako ng ganun, wag naman po sir, wag naman sa harap ng asawa, sa amin mag-iina. Sabi ko po ng ganun. Sabi niya, ilabas mo na kasi yung drugs. Sabi ko, wala naman po talaga sir, ano po ilalabas? Sabi, wala po talaga. Sabi ko po sa kanya. Then yun po, ang gagawin ng isang pulis po, babalingan niya ako. Kasi hinawakan niya po ako dito eh, para mahumarap po sa kanya. Tapos nung pagkaharap ko po sa kanya, akma niya yung dibdib ko, hahawakan po niya, at titigdan rin po niya. Ang ginawa ko po, sinanggi ko po yung anak ko. Pinilit ko na po siya lumabas. Bago po ako lumabas doon sa bahay, sinabihan ko po yung mother po niya na wag kang umalis, antayin mo ko, hingi ako ng tulong. So, nandun din po yung mother ng asawa nyo. Apo, nandun po siya. Nakaupo siya din sa tabi ng asawa ko. So, ano nangyari? Magkaharap po yung dalawang yun eh. Kasi yun po, linabas ko yung bata. Kasi natatakot na po yung bata eh. So, yun nga po, ano po siya sa papa niya. Habang nalabas ko nga po siya, naawa ko. Kasi, papa siya ng papa. So, after that, ano nangyari? Pagkatapos nun, na parang binubugbog yung asawa nyo, meron kang gano'n na pakiusap, na tama na po yan. Ano Opo. po yung susunod? Iniwan ko po yung anak ko sa pinsan po ng asawa ko. Na sabi ko, hawakan mo na. Kasi binubugbog na yung asawa ko sa loob. Bumalik po ako. Pagkabalik ko po doon, yung isang pulis, natulak-tulak na po niya ako. Hindi niya naisip na buntis ako. Tapos, ano pong nangyari? Nahayaan ko siya. Nahayaan ko kasi alam ko po pwede ko siya makasuhan eh. Nahayaan ko na itulak niya ako. Napapansin ko, ba't hindi nila pansin na buntis ako? Parang iba po ang paningin ko sa kanila eh. So, ano pong susunod na nangyari? Siyempre, dumating po si Papa. Yung father-in-law nyo, Opo, si Renato po. Renato Bertes. Opo. So, ano pong ginawa o sinabi ng Sinabi ko inyong po kay Papa. asawa, kung meron, ng inyong father-in-law, kung meron man? Sabi ko po kay Papa, yun nga yung anak po niya, si JP, sabi ko, binubugbog sa loob pa, sabi niya gano'n. Sabi, may warrant ba yan? Nagsisigaw na po si Papa, nasaan yung warrant nyo? Pakita nyo sa akin, nasaan yung warrant nyo? Sinabihan po siya ng pulis, isa ka pa, akala ko ba hindi nagbebenta anak mo? Sabi, hindi naman po magbabago na nga po anak ko eh. Yun po. Tapos sabi,
Kaya nagdesisyon po ako, lumabas na po ako nun. Kasi sobra na po eh. Nararamdaman ko na po yung sakit ng katawan ko sa pagtulak sa akin ng pulis po eh. Pagdating ko po sa looban namin, paglabas ko po ng bahay, naiwan po si Papa, tsaka yung asawa ko. Pero, kita ko pa rin na binubugbog po siya eh. Inaawat po siya ni Papa na, wag naman sir, wag naman gano'n. So pagkatapos ng intervention ng inyong father-in-law, ano hong sumunod na nangyari? Ano po, pumunta po ako sa looban para manghingi nga po ng tulong sa kapitana namin. So nakausap mo yung kapitana? Opo. Sino po yung kapitana ninyo? Agires po yung apelido niya. Ano ang sinabi niyo sa kanya? Sabi ko, kapitana, tulungan mo naman po ako kasi yung asawa ko binubugbog na sa loob. Anong sabi ng kapitana? Sabi niya wala na daw po siya magagawa. Ganun ang sabi? Wala na daw po siya magagawa kasi may kaso Nasaan po noon yung kapitana? Kasi wala nga ho siya sa bahay nyo. Wala, nasa bahay po. mo. Nasa bahay po nila. Gaano kalapit yung kapitana? Looban lang po yun eh. So nandun din siya sa looban? Opo, looban lang. Tapat Okay. lang, malaki kasi ang bahay po nila doon. So sa walang looban. tulong na binigay yung inyong kapitana? Wala po. So anong sumunod na nangyari? Yun po, yun sabi pagpipilitan po niya may kaso daw 15 yung asawa ko. Sabi nung kapitana? Opo. Totoo ba yun na may 15 kaso? Hindi ko alam kung anong 15 po yung tinutukoy na, pero ang sabi po niya, 15 daw po na binayad po daw namin. Sabi ko, anong 15? Baka hiningi nila. Sabi ko po ng ganon. Tsaka sabi ko, paano nagkakaso ng 15 yun? 10,000 po yung nabigay ko. Hindi ko po alam eh. Okay, so lang po pagkakaalam mo, walang 15 kaso Opo. ang asawa nyo. Opo. Yung pagkakaalam nyo lang. Opo. Pero yun ang sinabi ng kapitana. Opo. So pagkatapos no, ano hong nangyari? Ang Gusto ko na ho kayong pumunta na doon sa, kasi hindi naman ho sila doon sa bahay nyo pinatay. Opo. Di ho ba? Based Opo. on your affidavit. Opo. So, saan ho sila pinatay? Sa said po. Ano yung said? Anti-drugs, ano po yun? SAID is the acronym of the Station Against Illegal Drugs, based on your affidavit. Apo. Base po sa affidavit, dinala yung asawa nyo at yung Ano po, yung papa po niya. father-in-law mo. Opo. So pagkatapos noon sa bahay nyo, anong nangyari? Saan sila sinakay? Mobile po. Anong klaseng mobile? Mobile po ng Station 4. Station 4. Opo. So, linagay sila doon Nauna po yung asawa ko bago yung father po niya. Okay, pero parehong mobile Opo. ang sinakyan nila. Opo. Ikaw, sumama ka ba? Ano po, yung pangalawang kasi may pangalawang romesback po nun eh. Bali, siyam po sila eh. Anong resback? Ano po, backup. Ng Apo. pulis. Opo. So, meron din isa pang grupo ng pulis Apo. na nasa sasakyan din? Opo. So, ilang sasakyan po? Ay, Ang hindi po, nakita nyo? hindi po sasakyan. Motor po yun. Bali, isang mobile lang po ang gamit nila. Yung mga pulis po na bumak up po, nakamotor lang po. Mga nakamotor. Apo. Ilang motor? Bali, 3 po yung nasa bahay. Bali, 6 po yung back up na nakamotor. Nakaangkas po. So, a total of 9 policemen pala. Apo. 3 pala ang pumasok sa bahay nyo, pero Apo. meron pang 6 sa labas na mga nakamotor. Apo. So, nung pinasok na po, yung mag-ama, sa mobile na yan, and nandyan din yung mga motor na yan na sinasabi mong may 6 pa. Apo. Police din ho ba yung 6 na yon? Opo. Sigurado po kayo? Opo, naka-uniform Naka-uniforme po. rin po, katulad nung 3? Opo. Okay, so saan sila dinala? Station 4 po. Sumunod na po ako kasi hindi na po nila ako pinapasama, hindi na po ako pinapasakay sa mobile eh. So, ang ginawa ko po, nag-tricycle po ako papunta po doon. Okay, nung nandun na po sila sa mobile, meron ho ba kayong nakita na may ginagawa sa mag-ama? Kasi Marami nandito pong po sa nakakita. affidavit nyo yun. Marami po nakakita na binubugbog po yung mag-ama. Sa mobile pa lang When po. you say marami nakakita, aside from you, sino pa ho ang mga pwedeng nakakita doon sa sinasabi nyong Lahat- maski nung nandun sila sa mobile, ay binubugbog pa Lahat rin po sila? na nasa labas po na tao. Kasi nagsilabasan nga po sila. Sa pagkakaalala nyo, ilan, can you give us an estimate? Siyempre, mga nag-uusyoso na siguro yung mga kapitbahay nyo sa mga nangyayari. Di ho Apo. ba? Meron ho ba kayong estimate? Mga 10 po yun. Mga 10. So nakakita rin sila. Apo. Nakita nila na Apo. binubugbog habang nasa mobile. Apo. O ano ho sunod na nangyari? So Nung- umalis yung mobile, kasama yung mga pulis, kasama yung mag-ama, kayo na iwan. Apo. So anong susunod na mga Nung pangyayari? sumunod po ako doon,
Pagdating ko po sa Station 4, nagtaka po ko, bakit patay po yung ilaw sa baba? Kasi up and down po yun eh. Anong oras ka pumunta o kailan ka pumunta sa Station 4? Nung gabing po yun, yung And by the 12, way, parang yung ganun po said siya. na sinasabi nyo, what is again yung acid? Said, Apo. Station Against Illegal Drugs. Yung sinasabi nyong said, nandun din po yan sa Station 4? Wala po. Hindi pa po nila tinaturn over yung mag-ama. So, mga 2 pa po bago nila tinan over yung mag-ama. Okay, so pumunta ka na muna sa Station 4. Saan ho ba yung Station 4 na yan? Libertad po. Pasay. Pasay. Apo. Malayo, malapit sa inyong lugar. Malapit lang po. Okay, so pumunta ka. Apo. Anong oras po kayo pumunta sa Station 4? Mga 12 po yun. Mga 12. Apo. Anong ginawa mo sa Station 4? Yun nga po, nagtaka po kasi ako, bakit po patay ilaw? Tapos lahat ng yung bumak up po na pulis nasa labas, hinahanap ko po yung 3 pulis na arresting officer niya. So nakita mo yung 6 na nag-back up na mga pulis nasa labas ng Apo. said na Apo. walang ilaw. Apo. Pero hindi mo nakita yung 3 mismong mga pulis. Apo. So ano pong ginawa nyo? Ang ginawa I'm ko, sorry, it's not said, it's Station 4 pala. Apo. Okay, go ahead. nagsalita po yung isang pulis sa akin na yung kinasahan nga po ko ng baril doon sa looban na namin, na ang sabi niya, bawal ko daw makita pa ang asawa ko. Sabi ko, wait lang sir, sabi ko lang gano'n. Kasi alam ko na tumatakbo sa isip po nila eh. Then sabi ko, wait lang sir, hinahanap ko yung cellphone ko po, yung pera ko. Bakit mo hinahanap yung cellphone mo tsaka yung pera mo? Kasi Yung- wala kang binanggit po kanina Hindi na kasi po, tungkol dyan. Okay. Nung umuwi po ako sa bahay, hinanap ko na po yun, yung cellphone ko, para humingi ng tulong. Kasi po pwede tumulong sa akin, kasi hindi ko pa alam ang gagawin eh. Hindi ko natatarantan na po sa pangyayaring yun. Okay, so nawala, in other words, nawala yung cellphone mo, nawala yung Opo. pera mo? Opo. So, magkano ba? Nasa wallet ba yung pera mo? Opo, kasi napansin ko po, yung wallet ko, nasa bag ko po yun. So, anong nangyari po, wala na. Nasa ibang lagayan na. Tas gulo-gulo na po lahat ng higaan namin. Okay, so dun nga sa Station 4, hinanap mo yung pera mo tsaka yung cellphone. Ko po. Opo. Yung mag-ama po, hinanap niyo po? Opo. Yun nga po, sabi po sino sa mga akin. tinanong mo tungkol doon? Yung isang pulis po na tumutok po sana ng baril na sa looban po ko nun. Ang sagot ko kasi doon sa looban po, sir, wag naman po. Wag niyo naman po ako tutukan naman kasi buntis po ko. Wag naman po niya ako. Nakita niyo po yung mag-ama during that time. Again, what time was this? 12 po. 12 midnight. Apo. Okay. Hindi- Wala sila doon? Hindi ko po siya nakita. Okay. So, anong sumunod na ginawa niyo? Yun nga, nagsagutan po kami ng pulis, tapos sa inis ko, umalis lang po ako. Umuwi ka? Opo. Okay, umuwi ka sa bahay niyo. Apo. Mga anong oras na po yun? 20 minutes lang po ako nagtagal dun eh. So, this is already after midnight. Apo. So, we're already talking, ang pinag-uusapan na ho natin kinabukasan, which is July 7. Apo. So, ano pong ginawa nyo, kung meron man, nung July Ano po, 7? nung nagpunta na po ako doon, sa side na po, kasi tinan-over na po nila yung asawa ko doon sa side na. Paano nyo nalaman na na-turn over yung... Nandun po mismo po ako, hinantay ko po sila. Pumunta ka sa Said? Apo. Sino hintay- nagsabi sa'yo na dapat pumunta ka sa Said? Media po. Media. Apo, kasi pinantahan na po ng TV5 at saka ng ABS, GMA pala, correction. GMA 7. po, Mm. na tsaka yung TV5. Doon po sa, kasi na-interview po nila ako eh, about doon sa pangyayari po eh. Tas Anong yun oras po, kayo interview ng dalawang estasyon na yan? Anong mga- nung pagpunta ko po sa, ang tawag po, sa Said po. Okay, so punta ka sa Said. Ano po yun, ang tawag to, kasi may gilid pa po yun eh, sa pinakagilid nun, sa ano po yun, sa tabi ng City Hall. So, doon kasi po kami tinuro nun, kasi ang DSWD po, hindi po kami inaksyonan. What do you mean hindi kayo inaksyonan? So pumunta rin kayo sa DSWD? Apo, Bakit po kayo pumunta sa DSWD? Reklamo ko nga po about doon sa ginawa sa anak ko nun. Meron So, ho ba kayong nakausap sa DSWD? Apo, meron po. Yung sinabi niyong, dahil sa nangyari sa anak niyo, yung sinabi niyong, Na hinubaran nga po na inano po yung puwet. okay, so yung inano yung puwet. Apo. So, rineklamo niyo po sa DSWD. Opo, Meron kayo sinabi ko rin nakausap po. doon? Meron po. Anong sabi? Tomboy po siya eh, na babae. Anong sabi nung babae Ang sabi na yan naman from po niya, DSWD? pwede daw po gawin ng mga Tomboy. pulis yun. Pwede? Pwede po. Sigurado ka ganyan ang sagot sa'yo nung, Opo. nung nandun sa DSWD na sinasabi mong tomboy? Opo. Siya mismo ang sabi po sa akin. Kaya po ako napapunta po doon sa pinakagilid, parang pinakalikod na rin po yun ng, ng Pasay, sa City Hall po. Okay. So,
Nagpunta na Umalis po ako ka sa doon. DSWD dahil Apo. sabi mo hindi ka naman talaga tinulungan. Apo. Sinabi pa nga, natural lang, ano? Natural lang daw yun. po lang. Walang Pwede daw po problema niya yun. gawin yun. Okay, so saan kayo bumalik? Balik kayo sa Said? Hindi po. Umalis na po kami, lumabas po kami. Pero wala pa po yung mag-ama. Ang ginawa ko po, nung paglabas po namin, may nagsabi po sa akin, ano ba yung reklamo mo? Sabi ko, abot nga po sa amin. Sa anak ko. Sabi niya, ano sabi ng DSWD? Okay, so from the DSWD, saan kayo pumunta? Doon na po sa pinakalikod ng, Pasay. Sa City Hall. Sa City Hall. Apo. Hindi ko po alam kung anong Kailan po station kayo yun. bumalik sa Said? Mga 2. Ay, hindi po. Mga 1, ganon. Kasi kasama po namin yung media na noon eh. July 7 na po ito. Apo. Correct? Apo. So, bumalik kayo sa Said. Apo. 1:00 o 2:00 ng hapon na. Hindi po. Umaga pa rin. Madaling araw po yun. Yung madaling Kasama na po araw. namin yung media na Okay. dumating po yung mga pulis 2:00 na kumbaga parang yung sinurrender na po yung mag-ama, parang over na po nila sa kanila. So, inabangan mo yung pag-turn over Apo. from Station 4 to Said. Apo. So, more or less, 2:00 ng madaling araw, tinurn over na nga. Apo. Nakita mo na yung mag-ama. Apo. So, ano pong susunod na pangyayari? Yun nga po, na pagpasok pa lang po ng asawa ko, sumisenyas na siya. Na parang pinapalapit na po niya ako na parang may gusto po siya talaga sabihin sa akin. So, lumapit ka ba? Opo. Ano po sinabi niya kung meron? Yun nga po na pa-medical ko nga daw po siya. Pabulong po niya, parang ano lang eh, yung naano ko nga daw. Hanggang sa kinabukasan po, inulit po niya sa akin yun eh. Kinabukasan. Opo. July 7. Kasi Apo. pag sinabi nating Ay, ano po, 2:00 ng madaling araw, Mga 10 July po ng umaga. 7 na po yun. Opo, Di 10 po ba? ng umaga po ako bumalik Okay. ulit doon. 10:30 So, bumalik ganun. ka ng 10:00. Apo. The same morning, July 7. Apo. So, ano po nangyari? Kasi nagdala po ako ng pagkain sa kanila. So, By the way, nung bago kayo umalis, nung mga bandang ganung 2:00, na nakausap nyo rin nga po yung asawa nyo Apo. at sinabing pa-medical, saan po sila dinala? Doon sa Said? sa pinaka-station na po nila, sa loob na po. Sa loob? Apo. Kinulong ho ba sila? Hindi po, na bang nasa office pa po sila, kinakausap pa po sila. office ng Side po. Said? Apo. Anong mismong opisina? Doon mismo? Apo. Siguro maliit lang yung opisina na yan. kung Opo, hindi ako maliit lang nagkakamali. po. Nandun Okay. po yung TV5, ABS-CBN, Alright. tsaka ano po. Lahat po Okay. nandun. So, bumalik kayo ng 10 o'clock sa Said. Apo. Ano pong nangyari? Yun nga po, nakausap ko po siya. Again. Apo. Ano uli ang sinabi niya ng Sabi mga nga bandang po niya, 10:00? na, Bepa, medical mo kami ni Papa kasi binugbog kami nila. Sabi, ang bugbog, sarado kami ni Papa. Yun po. Nakita niyo po kung talagang nabugbog sila? Totally po, kitang-kita ko eh. Kasi alam mo po, I mean, yung itsura nila. Kasi wala ka naman nung binugbog sila, di Apo. ba? Sinumbong lang sa'yo ng asawa niyo na binugbog sila. nakita ko po yung paghawak niya sa rehas eh. Hirap siya tumayo. So, may rehas. Opo. Yung sa istasyon mismo, I mean, sa Said na yan, Opo. meron silang rehas. Opo. Detention cell, Opo. perhaps. Magkasabay, Magkasama po yung dalawa. kasama ho ba yung mag-ama dun sa Opo. cell na yon? Opo. Okay. So, ano nangyari? Ayun nga po, na habang nagsasaysta po siya sa akin, hirap po siyang tumayo. Nanluma po ako. Kasi Pero sabi ko sa binugbog sarili nga ko daw. po, bakit na makulong ko eh? Kasi drugs yan ipinasok mo. Kaya sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan na mapamedical ko kayo ni Papa. Napamedical ho ba sila? Hindi po, kasi wala na po ako naabutan. Walang ano? Wala na po ako naabutan ng pagkalis ko na po eh. So, after the 10 o'clock na nakita nyo sila, na nandun sa cell, at sabi nga binugbog sila, umalis ka po uli. Opo. Kailan ho kayo bumalik uli? Ano po yun, nagpunta po kasi kami ng PGH. Bakit ka pumunta sa PGH? At anong oras ka pumunta sa PGH? Siguro mga 12 po yun. Kasi Pagkagaling ano na po yun doon. eh. Apo. Okay. Bakit So, po umalis- kayo pumunta sa PGH? Bagawa po ng anak ko pa, medical ko nga po. Dahil sa ginawa sa kanya? Opo, kasi, Okay. Ano nangyari po? kasi yung anak ko po, nung umuwi kami sa bahay, takot na takot siya. Ayaw niya pumasok. Ayaw niya pumasok sa loob. So, dinala nyo ang anak nyo sa PGH? Opo. Inasikaso ho ba kayo? Ano si kaso, pero yun nga po, ang tagal po dumating ng doktor eh. So, ang ginawa namin po, umalis na po kami dun.
Okay. So, hindi naman talaga na-examine yung anak nyo. Opo, Dahil pero wala pa binigyan lang yung po kami doktor. ng parang papel po na kailangan nga daw po kami bumalik para makausap na daw po yung Okay. So, doktor. since di na kayo makakahintay sa doktor, umalis na kayo uli. So, ano sunod na nangyari? Bumalik pa kayo sa side na? Ano po, may nagsabi po sa amin na dapat po si Papa daw po asikasuhin namin kasi nadamay lang po siya. So, kailangan daw pumunta namin sa PAW para makuha si Papa. Ang sabi naman po, pagdating namin doon sa PAW, kunin lang daw po yung siyam na mga pulis na pangalan, kahit ilan lang daw po, para makuha si Papa. Kasi wala po silang kaso doon kay Papa eh. Binigay mo yung mga pangalan ng mga polis? Hindi ko pa po sila kilala sa pangalan nun. Kumbaga po, sa mukha ko po sa kilala. Yung siyam? Apo. Akala ko po kanina sinabi nyo na may tatlo kayo, yung tatlo, alam nyo yung Nalaman pangalan. ko lang po yun nung, eto na po, huli na po. Okay. Nung kinonfirm ko na po sila yun. Kasi na ano ko, napaharap po sa Kailan kanya. mo nakuha yung mga pangalan ng mga polis na yan? Monday po yun, hindi ko natanda kung hindi. Basta itong ano lang po to. Okay, so, balik kayo sa side. Mhm. And then, inasikaso nyo po ba yung father-in-law nyo? Kasi yun nga po Nung ang advice sa pagka- inyo, siya muna ang asikasuhin. Nung pagbaba po namin galing po sa PAW, yun na nga po, datnan na namin po yung mother niya nagsisigaw na patay daw po ako. Tapos yung asawa ko, kaming dalawa po yung balita sa amin. Kaming dalawa pong patay. Sabi ko, hindi kami sabi ko nag-aasikaso ako ng sa anak ko, sabi ko gano'n. Nagtataka po ako, ba't may media na? Doon sa sa pinaka said na po. May media na po doon. Tapos ang ginawa ko, binawal-hiwala ko lang para makadalaw lang po kasi maaga pa po yun pumunta ka uli, ano ho ba ang nadatnan nyo? Yun na nga po, hindi na po kami pinapasok. Hindi na po kami pinapasok ng mga Bakit pulis. hindi kayo pinapasok? Hindi ko po, wala po sila sinasabi sa akin eh. Okay. Basta pinalabas lang po nila kami. So, hindi nyo na uli nakita. Hindi na po. So, kailan nyo uli sila nakita? Buhay man o patay? Nung patay na po, nasa na po eh. Nasa morgue po ng ospital. So, nakita nyo na lang sila, nasa Patay na po. morgue na. Apo. Kailan nyo nalaman na patay na pala sila? Mga alas 4 po yun. Ng hapon. Nung July 7. Apo. So, sino ho nagsabi sa inyo na napatay na sila? Narinig, nabasa ko lang din sa mukha ni Ma'am Sandra doon. Kasi Sinong nandun, Ma'am Sandra? Aguinaldo po. Aguinaldo. Apo. Hmm. Andun din po Yung siya eh. reporter ng 7 po. GMA 7. Apo. Siya ang nagsabi sa inyo. Hindi, totally po hindi niya masabi sa akin. Pansin ko po sa mukha lang niya eh. Hindi niya masabi po saan ang diretso eh. Pero umiiling na po siya. Understood ko na po na asawa ko nandun. Kasi kinabahan po ako nung lumabas po yung isang pulis doon sa said. Sabi ko, ba't nandito siya? Sabi ko ang ganun. Anong meron? Bakit nandito yung pulis na yun? Yun yung humuli po. Isa sa humuli sa asawa ko na nang bastos sa anak ko. Okay. So, yes, Senator Bakit Kiko. nandito siya saan? Pa? Bakit nandito siya saan? Yung pulis po, sa said. From station po, nagtatanong ka, bakit Hindi siya po, nandito sa side? nandun na po kami sa said po nun. Then, yung isang pulis po na nambastos po sa anak ko, galing sa loob ng said. Sa said. Opo. So, nakita mo uli yung pulis na yan na Opo. nambastos sa anak nyo doon sa said Opo. nung panahon nung Opo. punto na yan. Mhm. Okay. So, Tapos, ano po? yun nga po. Pero sa morgue po, yung mag-ama nyo, di Opo. mo ba? Opo. Pinuntahan mo sa morgue? Opo, may narinig pa po ako doon. Sa mga media rin po nandun nagsasabi po na sinugod pa daw po ng mga pulis yung mag-ama para ma-survive. Pero, paano masusugod mo yung mag-ama na binaboy po nila eh. Yung pagkahatak lang ng mag-ama, tapos sinagis lang po nila sa sasakyan. Hindi naman survive yun. Ilang tama ng asawa ko. Tapos nakita ko sa morgue. Nakita nyo yung bangkay nung mag-ama? Sa morgue po. Mga bandang Mga 4:15 po yun. 4:15. Opo. So, pareho po sila nandun sa morgue. Opo. So, ano pong nangyari? Lumo po ako. Kasi ang dami ang tama eh. Maraming tama? Opo. Mhm. Tapos bali pa po yung isang kamay niya.